Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, 22 oras sa prosesyon ng Nazareno, maayos na natapos sa gitna ng bantang terorismo. Duterte, hindi takot makudita. Oust plot laban kay Digong, itinanggi ng PhilAm billionaire. Pulis na itinuring kidnapper ng Koreano, nasa kustodi na ng PNP. Sa trending news, ina milaltrato ng mga anak. Sa good news, P2P bus system balik operasyon na. Sa Alamba News, mga kaso ng pagkamatay sa loob ng sasakyan at mga kadahilanan nito. Sa Newscovery, Easy Egg Crackers na imbento. Balita mula sa ibayong dagat, bilang ng mga namamatay sa Europe dahil sa taglamig tumataas. Sa Game Now, Tyson at Mayweather magiging mentor ng dalawang magsusuntukang rapper. Sa showbiz, Catherine Bernardo at Daniel Padilla nag-enjoy sa kanilang Boracay trip. Slim na katawan ni Sharon Cuneta, ipinakita na sa publiko. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Walang nangyaring anumang trahedya sa ginanap na pista ng itim na Nazareno. Bagamat may mga pagbabanta ng terorismo sa nasabing traslasyon, ngunit naging maagap ang mga sundalo at pulis para manatiling payapa ang nasabing pagdiriwang. Samantala, may mga deboto naman na nasaktan at dinala sa ospital. Ang buong report mula kay RHO9 Sunny Casulia. Maayos at mapayapang natapos ang traslasyon ng itim na Nazareno, tumagal na may 22 oras bago mag-alas 3:30 ng madaling araw nang pumasok ang imahe ng Black Nazarene sa Quiapo Church o Basilica Minore sa gitna ng nagbubunying mga deboto. Sa pagtaya ni NCRPO Director Oscar Albayalde, pumalo sa 2.5 milyon ang lumahok sa traslasyon na nagsimula ng alas 5:30 ng madaling araw kahapon at natapos alas 3:28 kaninang madaling araw. Dahil sa banta ng terorismo, pinatay ng otoridad ang signal ng cellphone sa mga lugar ng prosesyon at nagpakalat ng maraming pulis. Dahil sa pagdagsa ng mga deboto, umabot sa mahigit 2,000 ang isinugod sa mga ospital at binigyan ng paunang lunas sa Red Cross na karamihan ay nasaktan, hinimatay at nahilod dahil sa init. Tampok din sa traslasyon ay ang pagbabalik ng dungaw o pagkikita ng Poong Nazareno at imahe ng Our Lady of Mount Carmel nang dumaan ang prosesyon sa San Sebastian Church sa Plaza del Carmen na sumisimbolo sa pagmamahal ng ina sa anak. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, 22 oras sa prosesyon ng Black Nazarene, generally peaceful. Magbabalita si RH28 Raymond Dadpaz. Naging matahimik sa pangkalahatan ng traslasyon ngayong taon. Ito ang deklarasyon ni Police Director Oscar Albayalde ng National Capital Regional Police Office
Nangyari ito dahil sa ipinakitang kooperasyon ng mga deboto ng Itim na Nazareno at maigpit na pagbabantay ng mga tawan ng pulisya. Sinabi ni Albayalde na maliban sa mga nasaktan dahil sa matinding siksikan ng mga deboto, ay walang mga insidente ng krimen na nangyari sa kasagsagan ng traslasyon mula kahapon ng umaga hanggang natapos ng madaling araw. Ang mga deboto ay sumunod sa mga security measures na itinakda ng PNP at ng simbahan. Kasama na rito ang hindi pagdadala ng backpack at pagsusot ng sombrero upang hindi maisalang sa masusing inspeksyon. Nakatulong din ang malaki ang pagputol sa signal ng mga cellular phone sa lungsod ng Maynila sa kasagsagan ng traslasyon. Pangako ni Albayalde, anumang positibong resulta ng kanilang ipinatupad na security measures ngayong taon ay lalo pa nilang pagbubutihin sa susunod na taon ng traslasyon. Iyan ang DZRH News. Raymond Bedpa sa Aris Fuente, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, binaliwala lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bantang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Ang nasabing report ay ilang araw na ring lumulutang. Ngunit hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga tao kung totoo ang mga nasabing banta. Narito ang report mula kay RH 44, Vien Dacles. Ayaw patulan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang napaulat na tangkang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto ng pangunahing taga-suporta o financier ni Vice President Leni Robredo. Sinabi ng presidente na hindi siya nababahala sa ouster plot na nabulgar sa pamamagitan ng binansagang Leni Leaks. Ayon kay Duterte, tinanggap na niya ang katotohanan na maaaring pagtangkaan ang kanyang trono sa pamamagitan ng kudita o ng assassination. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tulad ng inaasahan, lalong lumalamig ang lugar ng Baguio habang papalapit ang buwan ng Pebrero, ang itinuturing na pinakamalamig na buwan sa buong taon. Kumusta naman kaya ang mga pananim na gulay ng ating mga kababayan doon? Hindi kaya ito naapektuhan ng sobrang lamig doon? Alamin natin ang buong detalye mula kay RH09, Sunny Casulia. Tumindi pa ang lamig sa Baguio City kahapon nang bumagsak sa 11 degrees Celsius ang temperatura sa summer capital. Ayon sa Pag-asa, nalampasan ang temperatura kahapon ang pinakamalamig na naitala sa Baguio City noong December 24, 2016 na 13 degrees Celsius. Gayunpaman, mas malamig pa rin ang temperatura sa lungsod noong 2015 na umabot sa 10.4 degrees Celsius habang ang pinakamalamig ay 6.3 degrees Celsius noong Enero 18, 1961. Ang sobrang ginaw sa Baguio ay resulta ng paglakas ng northeast monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na hangin mula sa Northern Hemisphere. Samantala, apektado ng ginaw ay ang mga dealer ng gulay, prutas at bulaklak sa Benguet Province dahil nagyeyelo ang negosyo nilang gulay, prutas at bulaklak na naantala at nabubulok dahil sa ginaw. May andap o trust bite sa Benguet, partikular sa may barangay Madaymen, Kinbungan na kilala sa tawag na Little Alaska, Atok at Mount Purgatory. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Hindi pa rin matapos-tapos o hindi pa rin natatapos ang magandang balita para sa mga kawani ng gobyerno. Ito na naman kami. Ang magandang balitang ito ay manggagaling naman sa Department of Budget and Management o DBM. Kung ano ito, alamin natin sa balita ni RH44 Vien Dacles. Tiniyak ng Department of Budget and Management or DBM na tataas ang sweldo ng mga kawani ng gobyerno ngayong taon. Ayon sa DBM, ang pay increase ay ikalawang tranche ng aumento para sa state owners. Batay sa National Budget Circle number 568 noong January 5, pinapayagan ng mga ahensya ng gobyerno na i-adjust ang compensation ng mga kawani na retroactive ng January 1. Ang nabanggit na pagtaas ay alinsunod sa Executive Order 201 na inisyu noong nakalipas na taon at pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino at sakop din nito ang taas allowance sa mga sundalo at uniform personnel.
Ang EO201 ang nagbigay mandato para sa aumento na ibibigay ng 4 na tranches mula noong 1 taon at makukumpleto sa 2019. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa ating balitang showbiz, mukhang hindi na mapaghihiwalay ang magka-love team na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang latest sa dalawa, nasa Boracay pa rin sila at nag-e-enjoy sa kanilang pagbabakasyon. Alamin natin kung ano-ano mga ginawa ng dalawa sa showbiz report ni RH43, Rocky. Mukhang nag-enjoy sa kanilang beach holiday sa Boracay ang magka-love team na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa video caption ng kasamahan ng mga ito na si Dominic Roque, makikita ang dalawa na masayang naglalakad sa beach habang may isang picture pa na nakitang magka-holding hands ang dalawa habang naglalakad-lakad. Sa nasabing short video clip, ang mukhang inseparable ang dalawa dahil may isang eksena pa na ilagay ni Catherine ang kanyang mga kamay sa balikat ng Daniel at hinila itong papalapit sa kanya. Ang iba pang detalye, mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa Mandala, sa iba pang mga balita, navota sa binulabog ng sunog na umabot sa Task Force Charlie. Ang nasabing yung bagong taon, pero sunog agad ang sumalubong sa ating mga kababayan dyan sa Navotas kanina pong madaling araw ito. Ang nasabing sunog ay umabot sa Task Force Charlie. Nang ibig sabihin, malaki na raw po ang sunog. Kumusta naman kaya ang ating mga kababayan doon? Alamin po natin ang buong report mula kay RH44 Vien Dacles. Nagkaroon ng sunog sa residential area sa Market 3 sa barangay NBBN, Navotas, kaninang dakong alas 6:24 ng umaga. Mabilis na lumaki ang sunog at umabot sa Task Force Charlie na tumupok sa mga bahay at barong-barong sa nasabing lugar. Ayon kay FAR Senior Superintendent Wilbert Quan Tiu, BFP Regional Director, may 750,000 pesos ang halaga ng pinsala sa daang-daang bahay at barong-barong na nasunog. Wala namang napabalitang nasaktan sa sunog na nagsimula ng dakong alas 3:56 ng madaling araw at iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang dahilan ng nasabing sunog. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Sa Mandala, ipinagpapalagay ng mga otoridad na tapos na ang kaso ng pagkidnap sa isang Koreano noong Oktubre sa Pampanga. Ito'y matapos maaresto ng isang pulis na di umano'y siyang pangunahing sospek sa nasabing pangingidnap. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan mula kay RH09, Sunny Casulia. Hawak na ng Philippine National Police ang isang pulis na itinuturong dumukot sa isang Koreano. Hindi muna kinilala ang pulis na nasa restrictive custody ng PNP matapos masangkot sa pagkidnap kay G. Ik-ju, 53 years old, isang negosyante sa Angeles City, Pampanga noong October. Kinumpirma ni PNP Chief Director General De La Rosa na nasa restrictive custody na ang pulis na may ranggong SPO3 at miyembro ng PNP Anti-Illegal Drugs Group. Nabatid na nakapagbigay na ang misis ng biktima ng 5 milyong piso, ngunit hindi pa rin pinalaya ng kidnapper ang Koreano hanggang ngayon kaya napilitan ng asawa nito nang humingi ng tulong sa PNP. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Kadalasan, ang magulang ang namamalo sa kanilang mga anak, lalong-lalo na kapag matigas ang ulo ng mga ito. Pero sa pagkakataong ito,
Ang mga anak naman ang nananakit sa kanilang mga magulang. At hindi lamang basta palo kundi abay talagang bugbog. Alamin natin kung ano ang nangyari sa trending and viral report ni RH44 Vien Dacles. Trending ngayon sa social media ang larawan ng isang ina na inabuso ng kanyang sariling mga anak. Makikita sa photo na inupload ng isang concerned citizen na may black eye sa dalawang mata at namamaga ang labi ni Nanay Maria Fe Montilla, 74 anyos, residente ng Pulo, Cabuyao, Laguna. Ayon sa nag-upload ng larawan sa Facebook, araw-araw binubugbog ng kanyang mga anak ang biktima at mabuti na lamang at nakatakas ito at paika-ikang humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Kanina bad news, ito naman good news. Magandang balita para sa mga mananakay ng P2P bus. Ito'y dahil back to business na ang nasabing bus system matapos itong pagpahingahin ng LTFRB at DOTR. At para sa kabuuan ng balitang yan, narito ang magandang balita mula kay RH09, Sonny Casulia. Simula ngayong araw ng Martes, Enero 10, balik nang muli sa regular na operasyon ang point-to-point o P2P bus system. Napagkasunduan ng pamunuan na nangangasiwa sa operasyon ng P2P bus kasama ang may-ari nitong Frowe, Leak Tours, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation na ibalik na sa normal nitong operasyon ang nasabing bus system matapos marisolba ang problema sa nawawalang tax payment validation para sa kanilang income tax return noong 2015. Matatandaan na kamakailan ay sinuspindi ang serbisyo ng P2P bus dahil sa umano'y hindi nito pagkukumply sa mga hinihinging requirements ng LTFRB para maituloy na ang kanilang operasyon. Nito lamang Linggo at Lunes, nagbigay ng libreng sakay para sa mga pasahero nito ang P2P bus system. At yan ang ating good news. RH9, Sonny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Akala natin, safe na safe ang ating mga anak kapag naiwan natin sila sa loob ng ating mga kotse. Ngunit hindi alam ng mga magulang na mas delikado po ang maiwan ng mga bata sa loob ng kotse dahil posibleng maging dahilan nito ng kanilang maagang pagkamatay. Alamin natin kung ano ang dahilan mula kaya sa report ni RH49, Rita Salonga. Noong nakaraang linggo, natagpo ang patay sa loob ng kotse ang isang 8 taong gulang na batang babae. Ayon sa report ng pulisya, hiniram ni Joan Papa ang sasakyan ng kanyang bayaw noong Martes ng gabi at ibinalik ito madaling araw na ng Miyerkules. Hindi di umano namalayan ng mga ito na nakatulog sa likod ng kotse ang biktima. Umaga na nang mapansin ng mga magulang ng biktima na wala sa loob ng bahay ang kanilang anak. Nabigla na lamang sila nang makita itong nangingitim na ang mga labi at wala ng buhay sa loob ng sasakyan. Sa ngayon, inihahanda na ang kaso laban sa tiyuhin ng bata na nagsilbing tatay nito. Hindi ito ang unang kaso kung saan may natagpo ang patay sa loob ng sasakyan. Noong Oktubre lamang, isang batang babae rin ang natagpo ang patay sa loob ng kanilang kotse. Ayon sa report, na-suffocate daw ang bata kaya namatay. Balikan natin ang ilan sa mga ganitong kaso na kung saan natatagpo ang wala ng buhay ang mga biktima sa loob mismo ng kanilang mga sasakyan. At ano nga ba ang dahilan kung bakit nangyayari ito? Para sa kabuuang balita, mag-log on lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Magandang balita para sa mga misis ng tahanan, hindi na kayo maghihirap sa inyong mga lutuin lalo na kung ang isa sa mga sangkap ninyo ay itlog. Ito'y dahil may madali at malinis na paraan para sa pagbibigay ng itlog. Alamin natin kung paano sa report ni RH44, Vien Dacles.
gumawa ng leche plan pero hindi ka marunong bumiyak ng itlog? Huwag ka nang malungkot dahil narito na ang sagot sa iyong problema, ang Easy Egg Cracker. Ang Easy Egg Cracker ang perfect na paraan para sa pagluluto na ang ingredients ay itlog. Ito'y dahil sa isang simpleng pag-squeeze lamang ng handle, madali na para sa iyo ang pagbiyak ng mga itlog. Sa pamamagitan din ng egg white separator, kayang-kaya nitong ihiwalay ang egg white sa egg yolk. Hindi lamang para sa raw eggs ang Easy Egg Crackers dahil pwedeng-pwede rin ito sa hard-boiled eggs. Kakailanganin mo lamang ng segundo at presto! Kaya nitong ihiwalay ang puti sa shell ng nilagang itlog. Ilagay lamang ang itlog sa cradle at pisain upang mag-crack at ma-release ang itlog mula sa shell nito. At yan ang ating Newscovery, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa ibayong dagat mula sa Europe. Bilang ng mga namamatay sa Europe dahil sa taglamig, tumaas. Mahigit na sa 20 katao ang namamatay dahil sa sobrang lamig ng panahon sa Europa. 10 sa mga namatay ay mula sa Poland, 3 sa Iraq at 1 sa Somali. Bukod sa mga nabanggit ay mga naitalaring binawian ng buhay sa mga bansang Italy, Czech Republic at Ukraine kung saan maraming mga paaralan at airport na ang isinara dahil sa madalas na pag-ulan ng yelo. Simula noong Nobyembre, umabot na sa mahigit 60 katao ang namatay dahil sa sobrang lamig. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating game now, Tyson at Mayweather magiging mentor ng dalawang magsusuntukang rapper. Nakatakdang magtagisan ng galing sa pagtuturo ng boxing sina dating heavyweight boxing champion Mike Tyson at retired champion boxing Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na maghamunan ang dalawang rapper na sila Chris Brown at Soulja Boy. Tama ba? Soulja Boy? Soulja. May J kasi. Nagsimula ang hamunan ng dalawa dahil nagseselo si Brown nang makita nitong kausap ni Soulja Boy ang kanyang dating kasintahan. Dati na pala ba't nagseselos pa? Dahil dito, kung kaya't naghamunan ng suntukan ang dalawa kung saan nagsuggest si Mayweather na idaan ito sa boxing at tuturuan niya si Soulja Boy. Agad namang tinanggap ni Chris Brown ang hamon kung saan kinuha naman nito si Tyson para turuan siya. Si Baron na lang sana ang kinuha. Magaling si Baron. Ang nasabing boxing match ng dalawa ay aabot lamang ng 3 rounds dahil ayon kay Mayweather, isa lamang itong exhibition match. Isang payat na Sharon Cuneta ang nasilayan ng publiko sa social media noong Linggo. Sa nasabing picture, makikita rito si Sharon na nakasuot ng isang halos all over na kulay black na dress at nakatayo. Ang nasabing picture ay kuha matapos ang kanyang appearance sa ASAP kung saan niya ipinagdiwang ang kanyang birthday kasama ang kanyang pamilya at mga kapamilya singer. Ang iba pang detalye, mamayang 12:00 sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan ang aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At alamin po natin ang magiging weather ngayong panahon na ito mula kay Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Magiging maulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayon araw, epekto ng low pressure area na dating tropical depression Auring na sinabayan pa ng northeast monsoon o hanging amihan.
Humina at naging LPA na lamang ang bagyong Auring matapos itong maglandfall ng 2 beses. Ang una ay sa Siargao Island hapon ng Linggo at ikalawa kahapon ng umaga sa Ubay, Bohol. Huling namataan ng LPA sa vicinity ng Bogo, Cebu. Samantala ang amihan ang makakaapekto at magpapaulan sa northern at central Luzon. Asahan ng moderate to heavy rain sa Bicol at Eastern Visayas na posibleng magresulta ng malawakang pagbabaha at landslides. Makakaranas naman ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan sa mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon, habang ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas naman ng isolated rain showers o thunderstorms. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 6:24 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:43 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Okay. Bukas mag-start po tayo ng countdown ng ating Aliwan Fiesta 2017. Ako, exciting po yan. Abangan nyo po yan. Start natin bukas yung ating countdown. At sumayin nyo naman ang kalating oras na ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Negosyo tip mula sa DTI. Kung ikaw ay mayroong orihinal na ideya na maaaring ilathala at pagkakitaan at nais mo itong protektahan sa pangungopia o pamimiki, maaaring magsumite ng aplikasyon para sa patent, copyright o trademark para sa iyong produkto o brand. Ang Intellectual Property Office of the Philippines ay sangay ng gobyerno na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng intellectual property rights. iBugs ba talaga, ano yung mga major factors kung bakit siya nadidevelop? Para dun sa mga hindi naman inborn na nagkaroon ng iBugs, paano ba siya nadidevelop doon? Kalimitan ng ano yan is the lifestyle, no? Lifestyle talaga? Yes, so palaging puyat, no? Kasi nagre-relax yung iyong sa orbital ring, no? Yun ang most common, yung pagpupuyat. Kayamanan ang kalusugan kung katawan ay maaalagaan. Pinoy Health and Wellness, araw-araw, 12:30 p.m. dito sa DZRH News Television. Hindi porke balita, seryoso usapan. Pwede namang magaan. Issue nila kay Deo Macalma at Miss O. Karen Oyong. Alas 9 ng umaga, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes.
Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan. Alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Are you a pet lover na hindi halos makaalis ng bahay dahil mamimiss mo ang iyong mahal na alaga? Well, hindi na kailangan pang mag-suffer ang inyong trabaho dahil sa kakaisip mo sa kanila. Ito'y sa pamamagitan ng PetCube, isang interactive Wi-Fi camera para sa iyong mga pet. Ang PetCube ay may real-time video at built-in laser pointer kung saan ang owner ay maaaring lumakad, makipag-usap at makipaglaro sa kanilang pets mula sa kanilang smartphone. I-download lamang ang PetCube app sa inyong iOS at Android phone at presto! Makikita at makakalaro nyo na ang inyong mga alaga. Ang PetCube ay may 2 gadgets. Ang isa ay para sa pakikipaglaro sa inyong mga alaga. Tinatawag itong PetCube Play, habang ang ikalawang gadget ay para sa pagbibigay ng reward sa mga ito na tinatawag namang PetCube Bites. Sa pamamagitan ng PetCube Play at PetCube Bite, hindi na mag-aalala ang mga mahihilig sa pets na iwan ang kanilang mga alaga sa